Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. LA Tenorio, sinagot na kung magre-retire sa Ginebra, ngayong siya na ang hawak sa Batang Gilas. Barangay Ginebra, naghahanap pa ng bagong big man. Ilang araw bago magsimula ang Commissioner's Cup ay mukhang hindi pa nga tapos ang Barangay Ginebra sa pagpapalakas ng kanilang frontcourt position. Una na nilang nakuha itong si Troy Rosario sa unrestricted free agency matapos nila itong mapapirmahan ng kontrata. Pero ayon nga mismo kay Snow Badwa sa kanyang podcast na No Cooking Show, ay nabanggit nga nito na hindi pa tapos ang Barangay Ginebra sa pagpapalakas ng kanilang lineup dahil hindi naman daw talaga nasolusyonan yung problema ng Ginebra sa frontcourt position sa pagkakakuha kay Troy Rosario dahil ang kailangan raw ng Barangay Ginebra ay isang legitimate big man na nawala sa kanila simula nang i-trade si Christian Stan Hardinger. Hindi naman daw pansentro si Japet, ganun rin si Troy Rosario. At ayon nga sa kuliglig ni Snow Badwa ay mayroong dalawang big man na pinagpipilian ang Ginebra na po pwedeng idagdag sa kanilang lineup. Yan ay walang iba kundi itong si Poy Eram o hindi naman kaya si Kenmark Carino. Pero nakadepende nga raw yan sa magiging sitwasyon. Kung makukuha raw ng TNT si Christian Stan Hardinger ay possible raw na magkaroon ng 3-team trade. Si Stan sa TNT, Poy Eram dadaan sa Terra Firma, saka ibibigay sa Barangay Ginebra. At yung possible raw na pakawalan ng Ginebra ay si Ben Adamos. Dalawa na ang nagsasabi sa akin, posible na makuha nila ay si Kenmark Carino. If ever natuloy yung trade involving Christian Stan Hardinger, baka maging 3-team trade ito. Si Poy pupunta sa Terra Firma, talk and text si Stan Hardinger, tapos si Poy pupunta sa Ginebra. Pero sakali raw na hindi makakuha ng TNT si Christian Stan Hardinger sa Terra Firma Jeep, ay makikipag-trade pa rin daw ang Barangay Ginebra sa Terra Firma. At hindi nga raw si Christian Stan Hardinger ang kanilang kukuhanin dahil may problema si Coach Tim sa attitude ni si Stan. Kaya ang kukuhanin raw ng Barangay Ginebra ay ang batang big man ng Terra Firma na si Kenmark Carino. Para sa akin mga chong, ay kung totoo man yung mga ibinabalita na yan ni Snow Badwa, ay mas magandang ito na lang si Kenmark Carino ang kuhanin ng Barangay Ginebra kumpara kay Poy Eram. Unang-una, mas bata itong si Kenmark Carino, mas mahaba ang wingspan at marami pang po pwedeng ma-improve sa kanyang laro. Kumpara mo dito kay Poy Eram na walang naging improvement simula nang pumasok sa PBA. Isa pa, siya nga yung pinaka-hate ngayon ng Barangay Ginebra fans dahil sa kanyang pagiging iyakin. Magkakaproblema ang Barangay Ginebra sakaling si Poy Eram yung kanilang kukuhanin dahil sa kanyang pagiging reklamador ay po pwedeng mahawa yung Barangay Ginebra players. Kaya para sa akin mga chong, ay mas okay talaga na si Kenmark Carino ang kuhanin ng Barangay Ginebra na makakatulong sa kanila sa loob ng painted area. Lalong-lalo na ngayong Commissioner's Cup kung saan naglalaki ang mga imports ang kanilang makakaharap. At the same time, hindi lang pang ilalim itong si Kenmark Carino. Meron din itong laro sa perimeter at may tira rin ito sa labas. Kaya naman, masasabi nga natin na babagay ito sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Yan nga yung gusto ni Coach Tim sa isang big man, stretch big. Kayang makipagsabayan sa ilalim at the same time threat pagdating sa perimeter at outside shooting. Sa ngayon ay iniluluto pa lang yung possible trade na yan. At ayon kay Snow Badwa ay possible raw na mangyari yan bago magsimula o sa kalagitnaan ng Commissioner's Cup. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. LA Tenorio, sinagot na kung magre-retire sa Ginebra, ngayong siya na ang hawak sa Batang Gilas. Nitong mga nakalipas nga lang na araw mga chong, ay si LA Tenorio na ang na-appoint
bilang panibagong head coach ng Batang Gilas. At ayon nga sa kanyang naging latest interview kung saan natanong ito kung magre-retire na nga ba siya para sa Barangay Ginebra, ang sagot nga nito ay hindi pa. Maglalaro pa nga rin daw siya para sa Barangay Ginebra this upcoming Commissioner's Cup dahil matagal at next year pa nga raw ang magiging next tournament ng Batang Gilas. Kaya naman, maglalaro pa raw siya sa PBA dahil once a year lang daw yung liga na sasalihan ng Batang Gilas. Noong natanong naman kung pinag-iisipan na ba nito na magretiro ay hindi niya pa nga raw alam sa ngayon. Titignan niya pa nga rin daw kung ano ang kanyang magiging sitwasyon. Nabanggit nga rin nitong si L.A. Tenorio na maging siya ay nagulat na siya na ang bagong head coach ng Batang Gilas. Matagal na nga daw yung ino-offer sa kanya pero napagdesisyonan nga raw ni LA na tanggapin ang trabaho. Napakalaking pressure nga raw niyan para sa kanya dahil malayo raw yung narating ng Batang Gilas dahil kay Coach Josh Reyes. At ang magiging sistema nga nitong si LA Tenorio para sa Batang Gilas ay parehas sa ginagamit ni Coach Tim Cone na triangle offense. At maganda nga ang plano na yan ni LA Tenorio. Pero balik tayo sa possible retirement ni LA na hindi na ako magugulat na magre-retiro na rin ito. Dahil hindi na nga ito bumabata at unti-unti na talaga siyang nagtra-transition from player to head coach. Kaya mga chong, ano masasabi nyo? Tama lang ba na maglaro pa si LA Tenorio sa Barangay Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo na naghahanap pa ang kupunan ni Coach Tim ng bagong big man? I-comment mo lang dyan sa ibaba.